Ang hatol kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo para sa kasong child abuse. Si Castro naging emosyonal nang malaman ang desisyon ng korte pero lalaban daw siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kami naman ay nag-rescue, sumaklolo lang sa kanila. Kami pa yung kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan. Nanindigan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na wala silang ginawang masama ni dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo. Kasunod yan ng hatol na guilty sa kanila ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 para sa kasong child abuse. Hindi naiwasan ni Castro ang maging emosyonal sa desisyon. As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at syempre yung pagbibigay ng knowledge at ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, yung child abuse. Kaya parang masama yung loob ko sa ganitong desisyon ng judge. Nag-ugat ang kaso sa Solidarity Mission sa Salugpongan School sa Talaingod, Davao del Norte noong November 2018 kung saan inimbitahan sina Castro at Ocampo. Tumawag daw sa kanilang mga guro ng Lumad School para magpasaklolo dahil hinaharas umano sila ng mga alamara o paramilitary group sa lugar. Dito na inakusahan ng grupo ni Castro na tumangay umano sa 14 na estudyanteng Lumad sa naturang misyon. Wala raw kasulatan na pumayag ang mga magulang ng mga estudyante nang sumama kina Castro at Ocampo. Sa parehong taon, inaresto sina Castro at Ocampo pero nakalaya sila matapos magpiyansa. Giit nila, hindi nila dinukot ang mga bata, kundi sinagip nila ang mga ito. At any rate, we deny all of the allegations. Yung existing bail bonds namin dun sa kaso ay tinuring at tinanggap ng korte na applicable sa period ng appeal. So, hindi kami pwedeng arestuin. Ayon sa desisyon ng korte, may sapat na ebidensyang nagpapatunay na nilagay nila sa alanganin ang kaligtasan ng mga lumad na estudyante. Paglabag daw yan sa Providing for Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Matatanda ang unang kasong inihain laban sa grupo ni Castro ay kidnapping at child trafficking. Pero ang kasong child abuse na lang ang iniwan ng prosecutor. Maaari silang makulong ng 4 hanggang 6 na taon at pagmultahin ng hanggang 20,000 piso. Sa kabila ng pagsubok, hindi raw ito makaaapekto sa desisyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na tumakbo sa pagkasenador sa midterm elections sa susunod na taon. Ipagpapatuloy daw niya ang pakikipaglaban para sa mga estudyante at guro na walang boses. Iaapila naman ng kampo ni Castro ang desisyon ng korte. Maghahain din sila ng motion for reconsideration. Taharapin namin ito, hindi kami magtatago, hindi namin iiwasan ang batas. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 4.